may sindikato, maliliit. Ngayon, gobyerno na naging sindikato. Ano talagang istorya dito? Gotesa is saying may pera siyang dinideliver. Ito yung mga taong nakasama niya. Patawag nila. Ngayon, magdidebate tayo sa notaryo. Hindi ko maintindihan niya. Okay, sige, later on, ayusin natin to. Pero ang importante makuha natin, nasan yung mga taong yan at totoo ba itong sinasabi nila? Yes. By all logic, yung tao nagpunta doon sa committee namin sa Kongreso, nag-oath. Kahit na hindi ka na notaryo. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Sa bansang Pilipinas. Bakit kamo? 'Di ba nung itong araw na ito, November 1. Okay, lang ha. November 1. Tanggalin lang natin 'to. Masyadong nakaharang. Okay, so balitang-balita na si Marcos Jr. ay in-approach o inambush, meeting, shake hands kay President Xi ng China. Nakakahiya na po talaga ang pagiging bangag at adik na presidente. Okay? Na si Marcos Jr. Ito yung katulad na lamang dito ng headline na ito. Okay? Anong sinasabi dito? Marcos shares how he approached Xi Jinping. Okay? Ang sabi dito, okay, pakita natin sa GMA News. Okay? Ito yung actual na picture. Okay? Yan yung picture, di ba? Nakita niyo si President Xi. Mamaya may video yan. Then, ayan, I think Prime Minister ba niya ito? Ayan si Bangag. Basahin muna natin, mga kababayan. Di ba, nasa Busan sila, sa Korea, kung saan binibida ni Bangag ang pambabastos sa presidente ng China. Sabi ni Bangag, the only time I was able to speak to President Xi was in our last leaders retreat meeting. Sabi niya, and the reason why, ang hirap talaga, ang hirap lapitan talaga. You know, we're held in, meron kaming holding room, but every time he comes in, he's surrounded by security. Ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit, baka suntukin pa ako ng security guard niya. My goodness. Ganito po kapag adik ang presidente ninyo. Mamaya ako magko-comment. Basahin ko muna yung mga kaadikan ni Bangag Jr. Sabi niya, I was able to speak. Tinranslate lang pala to. Okay? Ang sabi niya, okay, din nag-shake hands siya. Sabi niya, but when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Wait. Okay, sabi niya, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabati. Baka kung anong sabihin. Baka naman ma-offend. So, pinilit ko makapunta sa kanya. I said, congratulations on your assumption for the chair for the following APEC. Okay? Yun ang sabi ni Bangag Jr. Ngayon, mga kababayan kong minamahal, anong ibig sabihin ng ginawa ni Bangag Jr.? Ibig sabihin, Addictus Benedictus siya. Ang mga leaders ng bansa, meron niyang protocol. May mga protocol officers, may mga diplomatic channel. Hindi ka basang pinapupunta doon. Alam mo kung sino nag-utos dyan? Si Lisa Tanas. Yang asawa niyang magnanakaw, adik na. Kawatan, kidnapper pa. May matino bang nag-iisip na ganon? Napapasok ka? Buti sana kung artista lang yan. 'Di ba? Na magi-gate crush ka. Na ay, idol ko, ganyan. Hi, hello, chuchu. Kailangan yung
Zorro, wala ng corona. Tapos ng Halloween. Tapos ng pagiging reyna ko. Okay? So anyway, mga kababayan, merong kaya nga may tinatawag na protocol officer o marami yan sila na sila ugnayan like DFA. Kung gusto pala makausap ni Bangag si President Xi na kung saan gusto niya makipaggera, sana dunaan niya sa diplomatic channel or sa mga protocol officers na mag-email or, makipag-ugnayan yung pinsan niya, not pinsan niya, yung DFA niya, DFA secretary niya, hindi ka pwedeng ganun. Bibida ka, kasi alam mo, ang utos kasi dyan, nagkamali sila, hindi nila na-calculate, akala nila okay lang na makipag-shake hands ka. Kasi, yan, optics yan. O sige, sabi ni Lisa Satanas, bang, adik. Siguro yun ang utos niya. Pag nakita mo si presidente ng China, mag-shake hands ka, kapalan mo na yung mukha mo para makakuha tayo ng optics, ganyan. Diba? Galit na galit ka sa China, tapos magdadrama ka, ang hirap mo lapitan kasi nakikipagpatintero ka, ganyan. Anong kadyatahan yan? Ibig sabihin, hindi siya sumunod sa protocol. Wala siyang, mga kababayan, wala siyang utak. Okay? May problema na nga tayo sa China at saka Pilipinas. Malay ba ni President Xi, baka mamaya may dala kang pulburon doon at ginanon mo kay President Xi or baka sampalin mo si President Xi dahil wala kang tamang katinuan. Diba? Lalo mo lang pinalala, Marcos Bangag Jr., ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Kitang-kita na naalarma ang China. I think meron dito. Okay, here we go. Ito. News 5. Sabi ko, so, pinilit ko makapunta sa kanya. I said, congratulations on your assumption of the chair. Nakita mo tumayo? For the following APEC. And I hope to do good work together with you. That's it. Mabilisan, ayan, mabilisan lang talaga. My God! Mga kababayan, ganito presidente nyo sa Pilipinas, tanggalin nyo na yan. Grabe ang epal, grabe ang kabaliwan. Disrespectful ang tawag dyan. Bastos. Well, what do you expect? Ang mga adik, wala sa tamang katinuan. Hindi sumusunod ng protocol. Ano pang silbi ng protocol officers? Ano pang silbi ng DFA? Nang hindi ka dumadaan sa ganoong klase. Buti nga hindi ka binalya eh. Pambabastos yan, mga palangga. Sobrang bangag, sabi nga ni Mac Bitoche, bangag na bangag nga eh. Gusto niya lang optics. So dito ninyo makikita na even yung mga protocol officers ni Bangag Jr. ay nahuling nag-addict sa Beverly Hills. Sumingot ng pulburon, kana, bibibibis, lahat sininghot na. So mga addict sila halos lahat. Addict lang ang gumagawa niyan. So sino yung protocol officers niya? Sige nga, sino yung mga protocol officer niya? Ano pang silbi binabayaran niya ng taong bayan? Ano pang silbi ng DFA? Ibig sabihin, wala ng kredibilidad ang Pilipinas. Kasi nare-represent yung Pilipinas, di ba? Hindi pang presidente yan. Pang-adik yan, mga palangga. Ang impact niyan sa world. Akala ni Marcos, nung nagkamay-kamay na siya, okay na. Dahil yan ang utos sa kanya ng asawa niyang adik. Ang impact na papanood tayo ng buong mundo sa bawat ibang na-confirm na lalo tuloy ng China na addict siya. Kasi alam ng China na addict ang si Bangag. Andyan yung forensic result nandyan sa China. Akala nyo ba? Hindi alam sabi ko sa'yo, ni President Xi na hindi addict si Bangag. Alam sila. Hindi niya alam yung protocol. Tanga.
Addictus talaga Palangga. Kasi gusto niya lang mag-optics. Gusto niya magpropaganda, shake hand, chuchu, ganyan-ganyan. Ang baba na nga ng tingin sa ating mga Pilipino, sa ating bayan, sobrang baba na nga, mas lalo pa ng pinababa. Meron siyang nilabag na, what do you call it? Protocol. I don't know kung anong pwedeng iparusa sa bangag na yan. Baka lalo tayong, I just don't know, mga kakababayan. Well, I know na addictus benedictus si Bangag Jr. Diba? Sobrang addictus. Paano siya? National embarrassment. Kung si Lisa Tanas ay national problem, sabi ni Attorney Glenn Chong, si Bangag Jr. ay national embarrassment sa ating bayan dahil siya ay nagpakita ng walang paggalang sa protocol, walang sistema na dumaan. Sabi ko, gusto mo palang makipagkita kay President Xi. Dapat ipinakita mo, idinaan mo na gusto ko siya makita kasi gusto ko mag-optics. Pinapakita na walang disiplina si Bangag. Walang utak dahil nasunog na ng pulburon. Hindi siya nakipag-coordinate. Hindi ka pwedeng, buti sana kung ako ang artista nga. Kung ang artista nga, pag may nag-break in or, na fans, di ba? Kinukuha ka agad ng security. Pero si Bangag, nakita niyo yung ganyan? Walang respeto. Ano yung impact nito sa ating bayan, mga Palangga? Ibig sabihin, talagang ang baba-baba ng Pilipino, iniisipin ng mga ibang bansa, not only China, na talagang walang galang, walang respeto itong presidente nila, mga bastos. Paano tayo paniniwalaan ng world na tayo ay binubuli ng China kung nakikita natin ang presidente ay siya ang nagbabali ng protocol? So, ibig sabihin, pwedeng optics lang ng camp natin, ng ating mga Marines, na kung saan nandiyan sa pinag-aawayang katubigan o teritoryo na baka gumagawa-gawa lang ng kwento. Kasi ang presidente nyo nga ay lumabag ng protocol. Na alam nyo naman na gusto niyang giyarahin ang China dahil nagbida-bidahan siya, di ba? Disorganized ang utak ni Bangag. Sobrang sabog, mga Palangga. Tignan natin. Okay? Ano sinasabi dito? Tignan natin yung balita. Okay, ito pa yata. Ito na yan. Napanood ko na to, diba? Ito sabi niya. Mabilisan lang Mabilisan lang talaga. Sa harap mismo ni US President Donald Trump, ipinaabot ni Pangulong Bongbong. Only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. We were held meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabate. Hindi ba? Baka ako anong sabihin. Baka naman ma-offend. Sabi ko, so, pinilit ko makapunta sa kanya. I said, congratulations on your assumption of the chair for the following APEC. And I hope to do a good work together with you. That's it. Mabilisan lang Mabilisan lang talaga. Mga kababayan, mga Palangga, mga kababayan, anong sabi niya? Kaya niya ginawa kasi nakakahiya. Baka daw, kailangan niyang batiin kasi baka ma-offend. Hindi importante sa President ng China, kay President Xi, ang bati mo, Bangag. Dahil kung importante ka sa kanya, siya na mismo nag-reach out sa DFA, yung protocol officers niya, para i-shake hands ka. Pero, adik ka. Sunog na sunog ang pagmumukha, ang utak mo.
Kaya mga kababayan, panahon na sumama kayo sa rally ngayong November, whether November 30, kung ano ang date, patalsikin nyo na yung adik na yan. Diba? Ang drama niya, hindi daw siya nababahala sa malaking pagtitipon ngayong November 30, pero either may, mas may malupit pa na I hope may mas malupit pa na mag-alsa na kayo laban sa mga adik sa Malacanang. Kayo po, lahat ng mga religious group, kumilos na kayo. National embarrassment si Marcos Jr. Nakakahiya. Hindi pwedeng ganun. Kahit sa elementarya, di ba? Hindi pala pinag-aaralan. Kahit elementary, alam na hindi ka pwedeng basta-bastang lumapit sa presidente. Lalo na kung ikaw ay leader. Kung ako ang presidente, hindi ako magmumukhang fangirl. O magmukha kang tanga, kailangan batiin ko siya. Kasi nakakahiya naman, baka ma-offend na hindi ako nag-congratulate. Walang pakialam sa'yo ang China. Dahil alam nilang adik ka, may kopya sila, may sarili silang kopya ng authentication ng pulburon video mo, bangag. Now, sasabihin ko na sa inyo. Ngayon yun lang ito marinig. May kopya ang China, may sarili silang forensic na adik si bangag. Not only here. Sa Amerika, pinorensic yan. Meron dyan sa China. Nakita nyo na? Kailangan nyo ng kumilos. Wala na tayong pag-uusapan pang iba. You talk about ICI nila, infrastructure cover-ups. Nakita nyo na? Adik, ang presidente nyo, ang lakas ng tama. Meron bang ganun? Nasa gitna? Sabog lang ang pwedeng gumawa niyan. Kasi when you are sabog, yung utak ninyo, hindi kayo, yung utak ng mga sabog, katulad ni Bangag, wala na sa tamang katinuan. Hindi niya na alam kung ano yung right or wrong. Hindi niya na alam kung ano yung protocol, ano yung hindi. Basta ang intensyon niya, magpa-optics. Okay? Sobrang dami natatapalan ng pera ngayon kahit nagmukha na silang tanga, paldo sila, basta sumuporta kay Marcos, sabi ni 3G Bakla, JC Laran. Mga kababayan, makita mo ng sabog. Sabi nung isang bangag dito, naranasan mo bang maging sabog? Hindi. Pwede mong pag-aralan. Okay? Pwede mong pag-aralan kahit hindi ka nurse, kahit hindi ka medical inclined, kahit elementary ka, pwede mong i-research na kapag adik, katulad ng amo mong si Bangag, at sunog na sunog ng pulburon, hindi ka nakakapag-isip ng tama. Hindi mo alam na ang ginagawa mo ay nakakaya na sa bansa mo. Kargado, tama, sabi ni Home Spirit, kargado si Bangag. Dahil yun ang ginagawa nila, pag nagtatravel sila, may bit-bit silang pang-adik. Or may bit-bit o kumukuha sila, I don't know kung gaano kahigpit sa Korea. Kasi napatunayan na ang kanilang Deputy Social Secretary, Presidential Social Secretary ay nahuli. Diba? Nung namatay si Paulo Tantoco na nag-positive sa pulburon at ang asawa niyang Deputy Social Secretary ni Marcos Jr. ay tumira ng favorite niyang pulburon. So lahat sila halos tumitira. Kaya ganito sila mag-isip. Kaya sila walang pakialam. Nakawin ng pera ninyo. Wala na po silang pusong para sa inyo. Kundi ang iniisip nila, paano nila manakaw ang pera ninyo para magkaroon sila ng luxurious life habang kayo ay hirap na hirap sa buhay ninyo. Krimen, baha, lindol, sakuna, kung ano-ano pa man. Dito sa araw na ito, Andre G, tama ka, na nagsuyop ng singhot, whatever. Kargado talaga, Teresita Abloyan.
Sobrang kargado. Kahit na anong gawin natin, kahit na ano pang sabihin yung proud Pinoy kayo, hindi nakaka-proud maging Pilipino na ang presidente ninyo ay hindi marunong sumunod sa protocol. Katulad ng ginawa niyang pag-visit-visit kay Trump nung few months ago. Na nag-optics din nakipag-meeting kay Trump. Tapos 19% ang tariff kapag tayo ay nag-export. Ay kayo pala, nag-export sa amin sa Amerika. Then kami, pag nagpunta kami dyan, nagpadala kami ng aming produkto dito sa from America. Okay? Ay zero tariff. Diba? Nung pumunta siya sa Kuala Lumpur, few days ago din, sa summit na yon, ano nangyari? Cambodia, Thailand, ano pa isang bansa, binagbigyan ni Trump na okay, this particular products, maybe, we can give you zero when it comes to what? Export. Pag nag-export kayo sa Amerika, tayo hindi, di ba? 19%, kaya nga nagmamahal ang mga paninda sa Filipino store. Ngayon, mga kababayan, ano gagawin natin? Nakakatawa ba si Marcos Jr.? Hindi siya nakakatawa. Nakakahiya. Well, nakakahiya na nakakatawa. Baboy na baboy ang Pilipino. Ano ang isipin sa atin ng international community? Ng mga leaders? Ibig sabihin ng presidente, wala sa tama talagang katinuan. Kasi when you are a leader, you lead. Taas noo kahit kanino. Hindi yung, kasi minabuti ko ng ganyan, mag-shake hands, mag-congratulate kasi nakakahiya naman. Para kang nakipagpatentero, baka mamaya suntukin pa ako ng mga security niya. Putang ina, pang-addict lang yan, pang-tambay lang yan. Yung mga ganyan. Sabog na sabog, huy, kayong mga media. Tangina ninyo, mag-aklas na kayo laban sa mga bangag. Kayo mga kaparian, mga sundaluhan, kayo mga polis, mag-aklas na kayo laban sa adik nyong presidente. Ipagtanggol nyo Pilipino. Pagtanggol nyo gobyerno. Hindi masamang mag-aklas para sa Pilipino. Mag-aklas ka laban sa mga adik. Dalang pag-aaklas laban sa sumisira ng gobyerno at ng estado ay isang heroic, pagiging hero mo. Hindi mo naman sisirain ng gobyerno, di ba? Pabababain mo ang isang adik na presidente na hindi marunong sumunod sa protocol, na nang-aambush, nag-disrespect sa China. Lalo mabusit sa atin yung China dyan. Pabagsakin na si Marcos adik, si Lisa Tanas, si Tambaloslos at lahat ng kasabwat nila. Ngayon nyo na pabagsaking November. Huwag nyo nang paabuti ng Paskong adik na yan. Iligtas nyo ang gobyerno nyo. Ang pagpapabagsak sa mga adik, sa mga magnanakaw ng pera ng bayan ay hindi pagpapabagsak sa isang gobyerno. Sa halip ay nililigtas nyo ang inyong gobyerno, ang inyong estado. We need someone na hindi adik. Kaya huwag kayo magpatakot-takot. Yan kayo mga sundalo kayo. Kayo mga polis. Kasi sinasabi nila, pag nagsabi, mag-aklas. O, kakasuhan ka ng inciting to sedition kasi pababagsakin mo yung gobyerno. Mga tanga. Iba ang pagpapabagsak sa gobyerno at sa isang taong adik. Pag sinabi mong pababagsakin mo ang gobyerno, ano gagawin mo? Sisirain mo ang mga infrastruktura ng gobyerno. Let's say, pupunta ka sa Malacanang, diba? Sigaan mo, tapos junugin mo, pinababagsak mo. Yun ay makakasuhan ka doon. Huwag mong gagawin yan. Pero pag pababagsakin mo ang mga adik na kawatan, papalakpakan ka ng taong bayan. Huwag niyong sirain ang mga istruktura ng ating bansa. Kasi, bakit? Ninanakaw na nga nila yung pang-infra natin eh. Kasi sirain nyo pa. Ang pabagsakin nyo ang mga adik, ang mga kawatan. Kung may bitay lang, ibitay nyo ng patiwarik. Yan dapat. Kaya wag kayong magpatumpik-tumpik pa. Dapat si bangag nasa mental na yan. Nagagamot na yan. Nagtitherapy na yan.
ang julul na yan. Kasi pag chinek mo yung utak niyan, ang nakalagay dyan, pulburon. Pulburonic. Kayong mga men and women in uniform, huwag kayong supot. Di ba? Huwag kayong supot. Mga yawa kayo. Nakakaya, no? Si Romualdez, si Zaldico, lahat. Tapusin nyo na ang mga adictus. Pabagsakin nyo na yung mga adik. Pabagsakin nyo ang mga yawa. I think baka, baka hanggang November ka nalang bangag sa pinakita mo ngayon, lalo kang pababagsakin. At I hope kayo mga military, mga polis, tangina, maawa kayo sa bayan nyo, maawa kayo sa future nyo. Sumusuporta kayo sa magnanakaw at adik. Pabagsakin nyo ng adik. Tapusin nyo na yung mga adik na yan. Nakakahiya. O Amy Marcos? Ading-ading ka pa rin? Kasama ka dapat pabagsakin. Dahil nakinagbang ka sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Ang sabi niyo, pabagsakin si Marlica? Hindi yung mababagsak ang alindog ko. Dahil unang-una, okay? Wala akong ninakaw sa kaba ng bayan. Pabagsakin niyo yung mga adik, yung mga magnanakaw at nagdudulot ng kahirapan sa inyong lahat. Yan ang gawin niyo. Wala po kasing tamang pag-iisip. Sana lang, wala po kasi siyang tamang pag-iisip. Okay. Tapusin si Baga. Ang dami palang dito, Zoro, mga gorgor mo ngayon binabayaran ng tig 15,000 ni Tambaluslos ng Congress. Andito yung mga binabayaran ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, based dun sa inilabas ni Cathy Binag at inulat na rin natin na 15,000 per month ang pinakabababang binabayad sa troll ng Marcos administration at umaabot ng bilyon ang binabayad nila sa trolls nila. Pabagsakan niya ng mga adik. Tagal-tagal yun naman magpabagsak. Diba? Ano gusto nyo? Pamumunuan pa rin kayo ng Addictus Benedictus? Wala na, tignan mo. Ano mga balita dito? Sabi dito. Ito mga balita. Wala. Teka, babasahin ko sa Ombudsman. Hayaang gawin. Sabi ni Bangag. Ombudsman, hayaang gawin ang trabaho versus corruption. Sabi ni Bangag. Sinabi ni Bangag, November 1 na dapat payagan ng Office of the Ombudsman na gawin ito ang trabaho para maparusahan ang mga kurakot na opisyal ng pamahalaan. Kinakausap mo, Bangag, ang sarili mo. Mga kurakot daw na maanomalyang flood control project. Sabi nga ni Chavit Singson, ni Governor Chavit Singson, unahin mong Ilocos Norte paimbestigahan dahil sangkot kayo. Si Sandro, lahat kayo magkamag-anak, mga buwakan ng ina ninyo. Yung kadyutahang ICI na yan. Sabi ni Bangag, it's time to let the ICI do its work and let the Ombudsman do his work and let the DOJ BS. Okay? PS2, mga kababayan. Dahil ang gusto lang talaga nilang gawin ay pagtakpan si Tambaluslos. Pagtakpan, di ba? Ang pagkasangkot ni Lisa Tanas sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Alam mo, sabi ko nga, kung pwede mo lang talaga gurgurin sila sa pamamagitan ng sumpa, dapat gurgur na silang lahat. Okay? Yan yon. Bangag, tungkol sa rally. Wala na, lahat ng mga balita, puro infrastructure, krimen, di ba? Sugatan sa ganito, ganyan, ginurgur na negosyante. Okay, ayan, tingnan mo, Bacolod Police, sa Bacolod may ginurgur na negosyante. Lahat na lang ganito yung balita. Krimen, masaya ba kayo sa ganitong balita, mga palangga? Okay? Ano pa? Remulla. Hinimok. Ito, sabi kinakalampag daw sa red tape ni Sherwin Gatchalian. Hinimok ni Senator Gatchalian ang Office of the Ombudsman na
pagtuunan ng pansin ang pagtanggal ng nakapipinsalang red tape sa bansa na tinukoy niyang pinakamalaking hadlang sa pagbabago ng ekonomiya. Ang red tape, ang pinakamalaking balakid sa pag-unlad ng ating bansa. Imbis na padaliin natin ang buhay ng ating mga negosyante, sinasadya man o hindi, lalo natin silang pinahihirapan, sabi ni Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Finance. Okay, sabi niya, meron tayong anti-red tape authority pero well, you know that already. Sa panahon ni Bangag Jr., hindi lang red tape, black tape, ibig sabihin, severe pa sa red tape, mas malala pa, dahil nag-extort lahat ang bangag na administrasyon, magsimula sa taxes. Ano yon? Ang mga kaalyado nila na mga kontraktor ay hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pero ang mga hindi kaalyado, sinisilip, hinahanapan ng butas at minumultahan pa o binagbabayad pa, talagang pinipiga ng bonggam-bongga. Lahat sila magkakasabwat. My God. Makapag-spray nga lang muna ng Burberry na regalo ko sa sarili ko ngayong araw na to. Para habang natutulog ako, mabango ko. Oh, di ba? Tax-free. Dito ako binili sa barko. Anyway, mga kababayan. Sabi ni Filda, ni Casio, adik. Di ba? Ano pag-uusapan natin? Mag-makeup na lang kaya ako. Kasi hindi ako marunong mag-makeup tutorial. Ay, ba't ako nag-makeup? Naglagay na pala ako ng ano ko, anetch ko. Kalok. Diba? Hindi naman pala kaya mag-makeup. Ito na lang pala. Nakakaloka, no? Mga kababayan. Anong gagawin natin ngayon? Lumabas na kayo sa November. Okay? Lumabas na kayo dahil di na maganda ang ginagawa ng bangag. Ulit-ulitin ko sa inyo, mga kababayan. Dapat nakatutok, sabi ni Anthony Makiling, dapat nakatutok sila sa Pasay. Talamak talaga ang droga kahit hindi ako gumagamit ng droga, binentahan nila ako. Shout out sa Pasay Palengke dyan talaga. O yan, sabi ni Anthony sa Pasay. Pati si Amy Marcos, hindi nahiya, kapatid niya yun, hindi naman mapagsabihan. Yes, Romantic Moon, Tatski, Kate Wazon. Nakakahiya talaga mga palangga. Itong dalawang itlog ng sundalong supot, kailan kaya matuli ito mga ito? Tanggal natin mulmul natin. Anyway, mga kababayan, yun lang, hindi ko napahabain kasi alas 4 na dito. Kailan ko matulog. So, natin lumabas na tapusin nyo ng mga adik, ha? Kung pwede, pabagsakin nyo na yung mga addictus benedictus. Pabagsakin nyo na mga magnanakaw. Pabagsakin nyo na ang umuubos ng pera ng bayan. So, you have to move now. Or else, alam nyo, sabi ko nga ako, 2022 pa ako nagdadadakdak sa inyo, Genevieve eh. Buti na lang, maganda comment ni Genevieve. Maalindog daw ako. Pakipalo nyo nga yung Alindog TV 21 at saka yung Maharlika Network. Subscribe mo nga ito. Marami tayong option. Mga kababayan. Okay? Mag-subscribe kayo dito sa Alindog ko. Wala nang kwenta yung mga balita eh. Diba? Inalpot-alpot na. Okay, puro kaalputan ang ginagawa ng Bangag Jr. na ito. Puro kawalang hiyaan. Kamusta na? Anong gawin natin ngayon? Ito, follow nyo. Kalulo, 1,000 lang ang followers ng subscriber nila. Matagal na to, pero I would like to promote it to you. This is my channel, palangga. Maharlika Network, YouTube. 1.9 lang ang subscriber niyan. Baka naman, okay? Baka naman mga hitad. Okay, Maharlika Network. Okay, dyan ako magla-live sa susunod. Tsaka Team Alindog 21. Ito yung mga kalokohan ng mga bangag. Kababuyan nila, kabastusan nila. Pabagsakin nyo na yung hayop na yan.
Tanginan yan, di pa ma-over D ang hayop na yan. Napapahiya lang ang bayan natin. Ali Carl Apolinaria from KSA Alcobar with love. Happy everyday sa'yo, Ali Carl. Alright. Anyway, talk to you later, darling. This is your Palangga Maharlika. Pabagsakin nyo na ang mga adik sa pulburon. Bangag, malapit ka na.